Magandang gabi po, Ma'am Julie Pearl. Ako po si Gian Sinival. At ito po ang aking video report about gender timeline. Ang mga gampanan ng lalaki at babae sa bawat panahon. So sa panahong pre-colonial, ang mga lalaki ay mandirigma at mga kaso. Isa na rin ito sa pagiging pinuno ng barangay or mga dato at tagapagtanggol ng komunidad. Habang mga babae naman ay may mataas na katayuan sa lipunan, maaaring maging pinuno, babaylan, o namamahala sa tahanan at kabuhayan. So ang katalawa naman ay ang panahon ng Espanyol. Ang mga lalaki ay naging sakop at sa pilitang naglilingkod at nagtatrabaho sa bukid at konstruksyon. At isa na rin ito sa mga limitadong karapatan, ngunit may higit na kalayaan kaysa sa babae. Sa ang mga babae naman, ang mga gampanan naman nila sa panahon ng Espanyol ay limitado lang ang edukasyon at nakasentro sa pagiging asawa at ilaw ng tahanan sa kanilang pamilya. Hindi pinapayagang makilahok sa mga politika dahil ito sa mga stereotypes ng panahon dati. So ang ikatatlo naman ay ang panahon ng Amerikano. So ang mga lalaki naman ay ang mga gampanan at mga experience naman po nila ay mas maraming oportunidad sa pagtatrabaho. Dahil po ito sa high demand ng mga Amerikano sa mga male workers, dahil nga ito ay standard naman po sa buong mundo no mga panahon ng Amerikano na mas malakas at mas efficient ang mga lalaki pagdating sa mga pagtatrabaho. Tapos mas aktibong nakilahok sila sa mga politika at naging sundalo o kawani ng gobyerno. So ito ang mga panahon nila General Luna at ang mga bayani natin na nagtanggol sa ating bayan nung tumungo ang mga Amerikano sa atin. So ito ang mga panahon nila General Luna, Godo del Pilar, at marami pang mga bayani nung sinuunang panahon. Habang ang mga gampanan naman ng mga babae nung panahon ng mga Amerikano ay nagsimula na silang makapasok sa formal na edukasyon at nagkakaroon na rin sila ng pagkakataong maging guro, nurse at professional. At nakita rin naman po natin sa biopic ni General Luna is meron na rin pong mga babae na nakikipagbakbakan sa digmaan. At ang last naman po ay nagsisimulang lumaban para sa karapatan. Halimbawa po pagboto. Sa ika-apat naman po ng mga panahon ng Hapon ay ang mga gampanan naman ng mga lalaki ay sumama sa resistance movement or guerrilla. So pumupunta po sila sa mga iba't ibang bansa para po matugunan ang mga ibang mga army at tulungan po sila sa pagkikipagpakbakan to the Axis power. At marami ang naging bihag o pinilit na magtrabaho. So para po siya slavery. At ang last naman po ay nangangalaga sa kaligtasan ng pamilya. So sila po ang tagapagtanggol ng pamilya, hindi lamang po sa komunidad, kundi sa kantiran po natin. Sila ay naging nangangalaga at tumutulong sa ating bayan. So ang mga gampanan naman po ng mga babae noong panahon ng Hapon ay maraming babae ang naging biktima ng karahasan. So like mga sexual assault and sexual harassment, at naging tagapag-alaga ng pamilya sa gitna ng digmaan. At naging
mas humirap po ang kanilang buhay dahil po wala po ang kanilang mga asawa para po tumugon at tumulong sa kanya na bantayan ang kanilang mga anak. Tapos bilang babae ay sumama rin sa resistance bilang taga-suporta at importante. So ang last naman po na panahon ay ang kasalukuyang panahon. Ngayon, ang mga lalaki ay pantay na nakakapag-aral at nakakapagtrabaho. Maaaring pumasok sa iba't ibang profesyon at may papel sa bahay at pagpapalaki ng anak. So, ang role ng mga lalaki is naging pantay na po sila sa mga babae. Ang mga lalaki, pwede na rin po nilang ma-adapt ang mga gampanin ng mga babae, habang mga babae rin ay pwede na rin nilang ma-adapt ang gampanin ng mga lalaki. Dahil rin po ito sa protest ng babae na equality. Sa mga gampanin rin ng mga babae ng ngayong kasalukuyang panahon ay pantay ng bumuboto at nagtatrabaho at pumipili ng karir. Hindi na po ang society ang pumipili sa kanilang trabaho, kundi sila na po mismo, personally, sila na po ang nakakuha ng kanilang trabaho o mga profesyon. So marami ng babaeng professional at leader, politiko, negosyante, nurse, teacher, at meron pang aktibo na nagproprotekta sa karapatan ng kababaihan. Yun lamang po, salamat.